Hello everyone, again, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harobel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe po sa aking channel, please subscribe para may maganda po tayong magaganang pag-uusapan dahil sa gabing ito. At ito patungkol po sa isang tindero na demolition po at talagang kinuha ang lahat ng kanyang mga kawawa naman. Ang kanyang mga paninda talaga, ubos talaga sa kanyang pinaghirap na umiyak po talaga siya. Well, bago dyan ay huwag kaligtaan po mag-like at mag-comment sa comment section patungkol po sa ating video na ating pinag-usapan dito sa aking content. Ito ngayon sa Share Your Story, Ronnie Harobel. At ako'y nagpapasalamat po sa patuloy ninyo na suporta po sa ating pinag-usapan na istorya ng buhay na dumadaan po na magkakaroon po ng inspirasyon o magkakaroon po na talaga na bigyan natin ng video reaction o kaya magkomentary tayo dito sa mga ganitong buhay ng istorya ng buhay. Well, tonight I mean, one of the reason bakit yung tao talaga ay nagsisikap ng maghanap buhay. Pero ang problema ay mayroon po talagang legality na nangyari. At nakakalungkot lang sa mga ganitong sitwasyon na nangyari po sa buhay talaga ng tao. Na talagang gusto yung magtinda at pinaghirapan niya, inutang niya pa daw ang pira para lang pambili, pangbayad o kaya pang negosyo para kasi gusto yung maging patas ang buhay. Well, that's life. Ganun talaga ang nangyari sa buhay ng tao. At talagang sinusubukan niya pong agawin at pigilan ang demolition team na ito'y wag kunin ang kanyang paninda. Pwede ba naman siguro? No? I don't know. Kung hindi naman po tayo na nandun siguro dahil siyempre may mga natawag nitong law, no? Legal doon sa city na mayroong ordinances, di ba, na tinatawag. So ngayon, ito po ay talagang grabing pigil niya. Kasi alam niyo bakit ginagawa niya. Dahil nandyan nakasalalay po ang kanyang kinabukasan, pagkain ng kanyang pamilya. Kung titingnan mo on other side, talagang 99% talagang ako makisabi ko na is favor ako dito sa isang tao na lumalaban ng patas, no? At talagang kailangan siyempre may mga ordinances kasi sa government at isa din po yung pong taxes na pagbabayad. Well, ganoon talaga pag nasa sidewalk na tindero ka o tindira ka ay talagang walang bayad mga taxes yan. So ating government ay talagang required ang tao na magbayad ng taxes. Nakakalungkot, no? But well, that's real life po. Talagang nangyari po sa istorya ng buhay ng tao na gusto man lumaban ng patas pero ngayon dahil po sa taxes lamang. Totoo yan. Well, yan po ang mga bagay na nakikita natin na nakakalungkot talaga sa buhay ng isang tao na talagang sumusubok na lumaban ng patas at pinipigilan niya. Sinusubukan niyang pigilan yan at hanggang napailalim na pasyon. Tingnan niyo, nakakalungkot, no? At talagang ayan yung araw na yelo yan nandyan sa ilalim na talaga, ayaw talagang bitawan. Hanggang sa kaya niyang pipigilan niya talaga at sa huling wala na siya magawa kaya nakaupo na lang dahil siyempre mag-isa lang siya at marami sila mga demolition team na ano ba naman magawa ng isa sa marami na kanyang kalaban na para pigilan niya sana ang kanyang paninda na wag makuha. Pwede naman siguro yun, no, na kung pwede mahirap kasing magsalita na sana sundan na lang yung mga kanyang paninda, doon na lang kukunin para lang naman siyempre
Pero hindi naman kasi natin alam doon sa istorya na yan, no, kung ano talagang nangyari. Baka ilang beses na rin at palit-ulit na lang. Siyempre, that's ordinance na kailangan sumunod ang tao. Pero ang tao kailangan po talaga mabuhay ng tama, mabuhay ng patas. Pero ito po ang nangyari sa tao. Kaya dumadami rin po ang mga krimen, no, na nangyari sa buhay ng tao. Kakalungkot. Ay dyan po mga demolition team, halos po kanyang paninda, ubos lahat, kinuha. At wala na magawa kundi siya'y umiyak. Yan po talaga ang buhay ng isang tao na kailangan po talagang lumaban. Kung kalulus-lulos talagang mga sitwasyon na ganitong buhay ng tao na talagang walang magawa, talagang mapaiyak ka na lang. Siguro sa akin mangyari din yan ay talaga yun. No? Madaling magsabi talaga. Pero sa totoo lang, pag ikay nandyan sa sitwasyon na talagang hirap na hirap ka, ay talagang hirap po talaga gawin. Ang hirap talaga lumaban. Ang hirap talaga. Alam nyo kasi ang bawat sentimo ng pera na kanilang kinikita ay mahalaga po yan. Na kailangan po nila mabuhay, lalo na po kapag may pamilya, no, na may mga anak na pinag-aaral pa siguro yan, hindi naman tayo alam. Kailangan niya hindi mabuhay ng tama at kumayo ng tama para po lamang siya'y mabuhay. So it's sad to say this story na talagang nakakalungkot. At sana naman mapansin ito ng ating government. Paano ba talaga ang gawin para sa kanila? Para maubos yung nandyan yung nagtitinda sa tabi. Kahit, alam nyo kasi, ang tao, ganito kasi yun eh. Kapag ang tao talaga naghihirap, gagawa ng paraan yan. Dalawang klase lang yan, gagawa siya ng paraan ng kabutihan o gagawa siya ng kasamaan. Pero alam nyo, sa ibabaw ng mundo, halos 80% po ang gumagawa ng masama. Tama po yun. At baka nga 10% na lang eh. Tama yun. So nakakalungkot para sa kanya. Ako siguro nandyan at may pira ako, siguro kahit tulong na lang, kapag bigay ko ng 1,000 o 500, pero yun ay parang ano lang yan, isang araw lang gastusin yun eh. Alam niyo naman kasi ngayon ang gastusin ngayon para hindi na po biro, di ba? So grabe na po ngayon ang gastusin ng nangyari po sa ating panahon. Talaga grabe. Ang hirap talaga mamuhay sa panahon na ito. Kaya mapalad ang sa noong mga panahon na talagang noon tayo parang simpleng buhay lang, wala pa mga cellphone, mga gadgets na yan, mga talagang. Pero ngayon, pwede mo pa malakad ng ilang kilometers, no? Pero ngayon, hindi na po pwede. Mahiya na yung bata. So ngayon, ang buhay ng tao ay talagang take it by force. Ito po talagang totoo. Nakakakalungkot sa mga sitwasyon na nangyari sa buhay. It is a biblical po ito na talagang mahirap talagang mamuhay sa panahon natin. Lalo na po sa darating pang panahon. Ano pa mangyari? Di ba? Well, siguro pag-usapan natin yung istoryang mga bilihin noon, next nating video. Noon sa ngayon ay pag tumpig-tumpig natin, ano nga ba ay yung mga bilihin, okay? Para po maunawaan natin sa maiksing panahon, maiksing taon, ay biglaan po talaga na talagang lumaki. Pero inyo noon yung tinapay na malaki ay magkano lang yun? That is only 10 centavos. Makabili ka na. At busog na busog ka. Ngayon, ang 5 piso mong panisal ay hindi ka talaga mabubusog. Ang hirap ng buhay. Well, that's very true at ang layo, no? Anyway, this is very true. At panoorin natin ang realidad po. Anong nangyari talaga dito sa alright, ito po ang nangyari. Kawawa. Yan po. Oh no. Nakakakalungkot. Napaupo na lang siya.
Paiyak na lang siya. Yan po ikula ng isang netizen o citizen na-post na video talaga sa Facebook. Ito ay nag-viral na. So yan po, at wala po talaga tayong magawa. That's buhay po natin ay talagang napakahirap po talaga ngayon. So sana po kapagbigay ito ng inspirasyon o paalala sa atin na mga pangyari ay hindi po natin talaga inaasahan. Kahit lumaban po tayo ng patas, mayroon talagang layin na o kaya mga ordinances na dapat susundin. Pero tandaan natin, may awa po ang Diyos. Nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Kaawaan ng Diyos ang taong yon na sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap, sa kabila ng kanyang paglaban sa hamon ng buhay, ay the Lord will bless him. Ang Diyos magpalit sa kanya ng mga sitwasyon na yun. Pagpalain siya ng Panginoon. Anyway, again, this is your story, Ronnie Harabel, at maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aking channel. At huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aking channel po at pakiclick ang notification bell. Yes, ganun din po. Pakiclike and comment in the comment section para malaman ko at po sa mga silent viewers, sumadumadaan, nung nagda-drop by ng mga viewers. So maraming salamat, lalo na po sa aking mga kaibigan na patuloy to all my friends that are supporting my channel. I'm so thankful that you are support my channel. And yes, I will gonna support you too in your content. So again, this is your story, Ronnie Harabel, and dito na lang po tayo, and see you the next video upload. Bye bye and God bless everyone.